Maaga pa lang, naghahanda na si Lola Lydia para sa isang mahabang araw. Dala niya ang isang eco bag. Sa loob ng eco bag ay ang tanging nagbubuhay sa kanya. Papunta siya ngayon sa A.V. Fernandez Avenue. A.V. Fernandez Avenue ang isa sa mga sentro ng komersyo sa siyudad ng Dagupan. Bagsakan ng iba't ibang mga produkto, mga pagkain, mga kagamitan, komersyong establishmento, at mga pribadong serbisyo. Ngunit, hindi pa mamalengke ang pakay ngayon ni Lola Lydia. Dito siya pwesto para maglako. Ngunit hindi katulad ng ibang mga maglalako, walang sarili at walang permanenteng pwesto si Lola Lydia. At ayusin ang mga nakalagay sa kanyang eco bag. Mga kaunting piraso ng kalamansi, saging at ilang pang mga gulay. Ito pala ang kanyang mga paninda. At ito ang pagkakaabalahan niya ng buong maghapon. Dito sa isang komunidad sa siyudad ng Dagupan, nakilala namin si Lola Lydia. Katulad ng ibang mga matatanda, si Lola Lydia ay tuloy pa rin sa paglalako kahit na may edad na. Noong una kong tinignan ang tinitirahan ni Lola Lydia, nakita ko na ito ay malaki, magarbo at sementado. Napaisip tuloy ako, may kaya-kaya ang pamilya ni Lola Lydia? At kung sakaling mayroon, bakit nagtitinda pa rin si Lola gayong sa kanyang edad? Hanggang sa nakilala ko ang pamangkin ni Lola Lydia na si Ate Evan. At nang nakausap ko siya, doon ko lang nalaman na mali pala ang aking akala. Dati nakatira si Ate Lydia po dyan? Oo, dyan siya. Kaso nasira na nga yung bahay. Sabi namin ipapaayos. Sabi niya sa Canada. Wala, hindi na matirhan. Parang bumagsak. Lumulubog na. Hindi pala bahay ni Lola Lydia ito. Pinapatira lang siya ng kanyang pamangkin dito. Dahil ang kanyang orihinal na bahay sira-sira at lumubog at hindi na matitirhan pa. Sunog. Maanuhan lang ito ng isang pusko. Wala na. Dadamay na ng kapitwa. Sinilip ko ang mismong loob ng bahay at nakita ko na hindi na ito maaring matitirhan pa. Binabaha ito tuwing umuulan. Lumulubog na rin ito sa kaputikan. Hindi, kasi lumipat ako dito kasi nagiba. Walang nakakaano kasi nasira na lahat. Anong sarili niyo po bang lupa to? Kaninong lupa po to? Lupa. Ito may-ari na. May nakabili na. Nung umalis na po si nanay or yung... Di, as in, mula nung tumira siya dyan, may-ari na yung lote, may nakabili na. Kaso yung may-ari, yung sa kugkutan ating, hindi pa kinukuha. Kaya, kung sakaling magpapaayos siya o hindi siya pwedeng magpa-konkreto kasi may-ari na nung
Lote. Pero may relocate naman siya siguro kung talagang kailangan na. Pero ngayon yung may-ari mo. Hindi pa niya kinukuha. Pero nabili na yan. Ngunit nandyan naman si Ate Ivan upang tumulong sa kanya at pinatira siya sa kanyang bahay. Mabalik tayo kay Lola Lydia. Wala daw siyang sariling pera at inuutang niya lang daw ang kanyang puhunan. Inuutang niya lang daw at babayaran niya na ito pagkatapos niya maglako. Puhunan nyo? saan nyo po nakukuha yung puhunan nyo po? Kung minsan inuutang ko. Inutang nyo po? Kasi mahina ang pagbibinta. Kaya ang ginagawa ko, inano ko sa palengke. Palengke? Oo. Inutang nyo po? Oo. Inutang nyo? Sa palengke, pinapaano ako. O sabi nila, sige utangin mo at bayaran mo pag nabinta mo, sabi nila sa akin. Wala rin daw kasama si Ate Lydia sa kanyang buong buhay. Walang asawa, walang anak. Wala. Single yan. Ever since. Masipag nga lang na magtinda. Sa araw na yon, naganda na siya ng kanyang mga paninda. Teka, hirap na. Ivan, bumulog ng bigao. Bigao. Saling rin kayo bigao. Hindi mo na yan ay bigao. Nagkita na ito. Ano yung nanap niyan, te? Bilao daw. Imang kailangan na. Yun. Ang? Kanina. Tama na yan. Pumipwesto siya sa tapat ng isang milk tea shop at hanggang gabi raw siya dito. Pinano ko hanggang alas 2 ng gabi, tsaka nakauwi ako. Mag-aalas 10 na, ngunit wala pa rin bumibili sa kanya. At matapos ang 2 oras na paghihintay, sa wakas, may bumili na rin. May bumili ng isang balot na kalamansi. 20 pesos ang isang balot nito. Naglalaro lang sa 100 hanggang 200 ang kanya kinikita araw-araw. Swerte na ang maka 300. Halos ganito daw ito araw-araw. Sobrang tumal at halos walang bumili. Maano po, mahina ang binta? Mahina ang benta. Mahina at saka madalang tao. Pumasok tuloy sa aking isipan. Kung ganito ang sitwasyon at maliit ang kanyang kinikita, bakit itinutuloy pa rin ni Lola ang kanyang paglalako? Sinasabihan naman daw siya ng kanyang pamangkin na si Ate Ivan na huminto na siya sa paglalako. Pero yung pagtitinda niya, kusa niya yun, gusto niya. Kahit sabihin namin huwag siya nang magtinda, hinahanap din ng sarili niya yung ma-exercise. Kahit sinasabi nyo na. Oo, na wag na. Pero gusto niya eh. Wala kaming magawa. Hanggat maaari, ayaw niya daw makita ang kanyang tita sa ganyang sitwasyon, sapagkat bukod sa mahirap ang kanyang ginagawa, ay makaka-apekto pa daw ito sa kanyang kalusugan. Nung June, yung nga nag-collapse, natumba doon. Dinala dito. Yung tinakbo ko sa hospital, pero niligo ko muna. Anong findings po ng doktor po sa kanya? Tabaga, tapos bumaba ang dugo. Kinahapunan binalikan namin si Lola Lydia. Ngunit, wala na siya sa kanyang pwesto. Dito si nanay nung kaso wala na. Hindi natin alam kung saan siya pumunta. Dito siya nakapwesto eh.
Subukan natin magtanong. Basta dito lang siya nakapwesto pero hindi natin alam. Umalis na yata. Hinanap namin si Lola at nagtanong-tanong kami. Karamihan sa amin na pagtanungan, hindi nila alam kung nasaan si Lola. Hanggang sa... Sir, pwede magtanong, sir? Kilala niyo po yung mali na matanda na nagbibenta ng mga prutas, gano'n? Opo, yung nakalapag lang sa side yung panita niya. Yung babae. Opo, yung babae na matanda. Diretso mo yan. Makikita mo dyan sa may kanto. Yan, Diretso mo yan. diretso lang po yan. Nandito sa gilid. Nandito lang Siya po yung nandun sa harapan ng ano. Sige lang, dyan ay. Opo, Oo. nandiyan po siya ngayon. Nandito sa gilid. Opo. Pwede. Yes, sir. Sir, salamat, sir, ha. Tanong. Sir, may kilala po kayong matanda na nagbebenta ng mga gulay-gulay, gano'n dito? Saan po dyan? Doon may saging. Yun po, yung saging po. Dyan saging. Ayun. Matanda. Opo, matanda po. Ayun, ha. Ayun, dito siya. Nay! 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 Kumusta po? Hello po. Wow, ba't po kayo nandito ngayon? Ha? Ba't po kayo nandito ngayon? Lumikat ako doon ay kasi Bakit po? Bakit po? Ha? Bakit po? Ba't po kayo lumipat? maligabok tao tsaka Mataas na yung danan. Kagaya ng mga ibang establishmento, naapektuhan rin ang kabuhayan ni Lola sa pagpapataas at pagpapaluwag ng kalsada sa syudad. Parang bago yata yung mga paninda nyo na yan. Ah? Bago po. Ano yung mga saging, ganun. Tapos ano? Kanina po namin kayo nahanap. Oo, ito po yung kasama ko. May nabenta na po kayo. May nabenta na po kayo. Wala pa. Wala pa. bali basta mamaya. Pero kahit ganito, marami pa rin daw ang tumutulong sa kanya. Mga content creator at mga universidad. Kabilang na ang University of Pangasinan. Ako ang naano sa Yupang. Na-interview. Nakalabas po ako sa Yupang ng Miss Lamparaan of the year 060. Noong taong 2016, binigyan siya ng mga pangkabuhayan ng mga prutas, financial assistance at marami pang iba. Sinubukan namin hingan ng salaysay ng University of Pangasinan ukol sa pagtulong kay Lola Lydia. Ngunit tumanggi silang humarap sa kamera. Pero ang sabi, taon-taon naman talaga tumutulong ang University of Pangasinan sa mga kagaya ni Ate Lydia. Hindi lang si Ate Lydia ang tinutulungan nila, gayon din sa ibang mga nangangailangan pa. Nakausap ko rin ang Senior Citizen Association President ng Barangay Pantal, ang barangay kung saan nakatira si Lola Lydia, tungkol sa mga benepisyo na natatanggap ng kanilang mga senior citizens. Yung mga napili na indigent na senior na tumatanggap ng SUKPEN, social pension, ngayon nadagdagan na 1,000 na per month, kaya ang matatanggap nila ngayong kalahating taon 6,000 na senior. Tapos meron pa, may libreng gamot dito. Nagabot na rin kami ng konting tulong, mga kape, gatas at biskwit. Mahirap ang pagbibinta. Parang ang sabi ko sa isip ko, ang Diyos ang bahala na. O sa ganitong hirap ng buhay, mahirap. Hindi. Ganyan lang ang kasi mahirap ang buhay ngayon. O kaya, ang sa loob ko, sabi ko sa ang Diyos siguro marunong at tutulungan. Ang ibang tao ay tutulong sa akin. Isang halimbawa si Lola Lydia sa mga nagpatunay na kahit anumang pagsubok ang dumaan sa ating buhay, gaano man ito kahirap, ay kayang-kayang lagpasan. Pinatunayan niya na hindi nasusukat sa edad ang kasipagan at determinasyon.
Magandang araw po. Ako po si Jaren Ferrer at ito ang Beyond the Lens.